Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, nanawagan ang Department of Justice kay Senador Bato de la Rosa na sumunod sa batas at sumuko bilang dating hepe ng PNP. Hinihiling din ng DOJ sa isa sa mga abogado ni de la Rosa na sabihin kung nasaan ang senador. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Dahil alam daw ni Attorney Jimmy Bondoc or dahil inamin daw ni Attorney Jimmy Bondoc sa publiko na alam niya kung nasaan si Senator Bato de la Rosa ay inisyuhan siya ng formal letter of request ng DOJ Special Panel of Prosecutors para sabihin kung nasaan si Senator Bato de la Rosa. Binuo itong Special Panel of Prosecutors para imbestigahan ang mga nangyari sa Senado noong May 11 hanggang 14 na nagtapos sa paglabas ni de la Rosa ng Senado. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, pagkakataon na ito para makipagtulungan sa legal na proseso si Bondoc. Git niya, dahil abogado si Bondoc kaya't officer of the court, hindi ito dahilan para hindi makipagtulungan sa legal processes at itago ang hinahanap ng batas kahit na kliyente pa niya si De La Rosa. Dahil naman marami na raw inamin si Senator Robin Padilla tungkol sa kanyang papel sa paglabas ni De La Rosa ng Senado, hindi na siya hihinga ng statement ng DOJ Special Panel of Prosecutors. Pag-aaralan na lamang daw ng panel ang mga ginawang pag-amin ni Padilla. Sabi ni Vida, hindi naman daw lahat kailangang tanungin dahil may mga bagay na factual na. Narito po yung pahayag ni Secretary Vida. Ang dami niya na kong inamin na ginawa niya. Meaning, our panel of prosecutors will study everything. Will study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty of a particular crime. Hindi naman po lagi kailangan tatanungin pa dahil may mga bagay factual na eh. Samantala, dahil nagkaputukan sa Senado, nag-issue ng subpoena ang panel sa Senate Secretary para hingin, una, ang oath of office ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, ikalawa, inventory ng firearms at mga issuance documents ng mga ito sa Senate officials at employees, pati log-in documents o listahan ng mga pumasok at lumabas ng Senado nung mga araw na yon. Nag-issue rin ng subpoena sa PNP Firearms and Explosives Office para sa inventory ng mga firearms na nakarehistro sa Senado, partikular daw ang firearm na kung tawagin ay Scorpion. Inaasahan daw ni Vida na kakanselahin na ng PNP ang rehistro ng mga baril na naka-issue kay De La Rosa. Lahat daw ng indikasyon, sabi ni Vida, ay nasa Pilipinas pa si De La Rosa. Hindi raw nila nakikita sa ngayon na kailangang mag-post ng reward para sa pagkakaaresto ng senador. Sa halip ay muli itong nanawagan sa senador na sumunod sa batas dahil bilang dating hepe ng PNP, sabi ni Vida, alam daw ni Senator De La Rosa na kailangan niyang sumuko kung may warrant. Rafi, Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Mahigit 700 residente ang nawala ng bahay sa sunog sa Taguig kagabi. Balitang hatid ni EJ Gomez. Ayun, sumabog. Sunod-sunod na mga pagsabog ang nakunan sa videong ito habang naglalagablab ang apoy sa Barangay Santa Ana, Taguig, pasado 6:30 kagabi. Bigla-biglang sumasabog yung tangke. Ilang tao ang namataang lumalangoy sa ilog para makalayo sa nasusunog na residential area. Lumalangoy na yung mga tao. Ayun, lumalangoy na sila. Para kami na sa impyerno. As in totally wash out. Wala kami na salba, ang bilis ng pangyayari. Yung apoy parang parang dilubyo kung tawagin. Nahirapan daw ang BFP sa pag-apula sa apoy dahil sa masisikip na mga eskinita at dikit-dikit na mga bahay at kakulangan sa mga hydrant. Pinakamalaking factor talaga kung bakit lumawak yung ating sunog dito ay dahil sa lakas po ng
hangin na nanggagaling sa lawa ng Laguna de Bay. Inilikas ang mga nasunugan sa kalapit na eskwelahan. Ayon sa BFP, abot sa 175 na bahay ang natupok ng apoy. Nasa 350 pamilya o mahigit 700 individual ang apektado. Ang 81 anyos na si Lola Dolores na naka-wheelchair, pinagtulungan daw ilabas sa nasusunog na bahay. Naku, malaking apoy talaga din sa dulo. Gusto ko. Sabi ko, naku, Panginoon ko, iligtas po niyo kami sa apoy. Hindi ako makahinga sa init. Ako, Diyos ko. Sabi na nung ang bumbero, buhati ko na kayo, binuhat ako. Nailigtas naman ng pamilya ni Hilda ang mga alaga nilang aso. Nung sigaw-sigaw na sa akin yung asawa ko na kunin na lang daw yung mga papeles, mga ganyan-ganyan. Yun lang nakuha namin yung papeles. Sabi ko, wait lang, sasalba ko lang itong mga alaga namin. Tapos yung mga damit, wala. Walang namatay o malubhang nasaktan sa sunog ayon sa BFP. Nasa 3.75 million pesos ang tinatayang pinsala ng sunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy na tuluyang naapula pasado 2:00 ng madaling araw. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Retrieval and clearing operations na ang ginagawa ngayong paghahanap sa mga nawawala sa pagguho ng isang gusali sa Angeles, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, wala nang nakitang signs of life sa apektadong lugar kaya itinigil na ang search and rescue operations kagabi. Sa pinakahuling datos ng command post, 4 ang kumpirmadong namatay sa insidente. 16 naman ang hinahanap pa habang 27 ang na-rescue. Sabi pa ng BFP Central Luzon, isang nasa listahan ng mga nawawala ang personal na nagpakita sa City Social Welfare and Development Office para kumpirmahing wala siya sa gusali nang gumuho ito. Mga kapuso, tumaas ang tsansa na maging bagyo ang low pressure area sa Pacific Ocean. Ayon sa Pag-asa, posibleng sa Huwebes o Biyernes papasok sa Philippine Area of Responsibility ang potensyal na bagyo. Tatawagin po yan sa local name na Domeng. Sa ngayon, namataan ng LPA mahigit 1,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Sa kabila niyan, hindi inaasahang magla-landfall o tatama sa lupa ang bagyo, pero posibleng magpaulan ito sa ilang bahagi ng bansa. Inuulan na ang ilang panig ng Mindanao dahil po sa trough ng nasabing LPA. Apektado naman ang Zamboanga Peninsula, BARMM, Soc-Sargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan ng southwesterly wind flow o mahinang habagat. Sa mga susunod na araw o linggo, posible po itong hatakin pa ng paparating na potensyal na bagyo. Kung mangyayari yan, asahan na ang madalas na pag-ulan at posibleng ideklara na ang tag-ulan o rainy season. Magpapaulan din ngayong Martes sa ilang bahagi ng Visayas ang easterlies habang local thunderstorm dito sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Nahuli kamang pamumuo ng Ipo-Ipo water spout sa Mactan Channel sakop ng Lapu-Lapu, Cebu. Ayon sa uploader ng video na isa sa mga crew ng barkong nasa dagat noong mga sandaling yun, unti-unting umitim ang ulap at umikot ang hangin. Umikot din ang tubig sa dagat na dinaraanan ng Ipo-Ipo. Ayon sa Pag-asa, nagtagal ang nasabing water spout ng hanggang 20 minuto. Wala namang naiulat na napinsala. Paalala ng mga otoridad, dapat iwasan ng Ipo-Ipo dahil delikado ang malakas nitong hangin. Abiso sa mga motorista, epektibo na ngayong araw ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy at anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, nasa 1 peso and 90 centavos hanggang 1 peso and 96 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 1 peso and 13 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos naman ang taas presyo sa gasolina. Habang may 83 centavos hanggang 1 peso and 45 centavos namang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, nakakaapekto sa presyuhan ang nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Nagkarambola ang 10 sasakyan sa Rodriguez Rizal matapos mawalan umano ng preno ang isang truck. Isa po ang patay habang 3 ang sugatan. Balitang hatid ni EJ Gomez. Laki ba naman, bigat nun eh. Semento ata yung karga nun eh. Nakahambalang sa kalsada ang 10 sasakyang sangkot sa karambola. Nangyari yan sa palusong na bahagi ng kalye sa barangay San Jose Rodriguez Rizal pasado 8:00 kagabi. Batay sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang 10-wheeler na kargado ng mga sako ng semento.
Damay sa karambola ang dalawang MPV, isang SUV, isang motor, isang van, isang tricycle, isang kotse at dalawang minibus. Pinagtulungang ilabas ang lalaking motorcycle rider na pumailalim sa SUV. Isinugod siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Nagsibaba naman ang mga pasaherong sakay ng mga nadamay na minibus. Yung kawawa, may nasaktan, may naano yata, himatay. Ayan o. Biglang may lumagabog sa likod namin. Yung mga pasahero ko biglang nagsigawan. Tapos nagpanik na sila. Tapos pagbaba ko, nagulat ako, marami na palang nadali sa likod. Yun, nakita ko yung salamin namin basag. 23 po na katao. Yung pasahero ko po. Nakita ko po yung 10-wheeler truck na pasalubong na po sa akin. Tumama po yung 10-wheeler po sa tagiliran ko sa may bandang kaliwa. Nabasag po yung tagiliran ng salamin. Isang tricycle driver at dalawang pasahero ang nagtamo ng iba't ibang injury. Dinala sila sa ospital. Allegedly, sabi niya, nawalan po siya ng preno. Ang unang niya mga ay dalawang SUV na nakapark. Sunod na ang SUV din, tapos yung motor na ang driver ay kada pa ilalim yun doon sa SUV. Tapos sunod ang nabangga din ay yung driver ng tricycle at yung sunod po ay nabangga din niya yung mini bus na kasalubong at isang kotse din. Tapos ang huling nabangga niya ay yung mini bus. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 46 anyos na truck driver. Galing po ako doon sa taas, ma'am. Pagla pong sa baba, bigla pong nawala yung preno. Hindi po ako nag-overtake. Inilagan ko lang po yung kaya po nagkaganon. Inilagan ang... Yung sasakyan pong nasa tutumbukin ko po sana ng diretso. Humingi po ng pasensya po. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Patay ang 4 sa mga sakay ng isang MPV na nabangga ng trailer truck sa Alicia, Isabela. Base po sa investigasyon, nawala ng kontrol ang driver ng truck hanggang bumangga ito sa MPV at isa pang motorsiklo. Sumabog ang gulong ng truck hanggang sumadsad ito sa isang puno. Dead on the spot ang 4 na sakay ng MPV habang sugatan ang 2 iba pa. Nagtamo rin ng mga sugat ang rider ng motor. May hawak na raw na dashcam footage ang pulisya na gagamitin bilang ebidensya. Inihahanda na ang mga kaukulang reklamo na isasampa laban sa driver ng truck. Wala siyang pahayag. Sa pambihirang pagkakataon, isang bulalakaw ang namataan sa Bulkang Mayon habang nag-aalboroto ito. Nakuha niya ng video ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology pasado alas 10:30 kagabi. Paglilinaw ng ahensya, hindi tumama ang bulalakaw sa bulkan. Nagkapira-piraso raw ito bago tuluyang bumagsak. Samantala, 2 beses nakapagtala ang bulkan kagabi ng lava effusion o dahan-dahang pag-agos ng lava na may kasamang uson o pyroclastic density currents. Sa nakalipas na 24 oras, may naitala ring halos 60 volcanic earthquakes ang Mayon. Nagbuga rin ito ng mahigit 1,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Samantala, pinabulaanan ng ilang senador ng minorya ang sinabi ni Senadora Amy Marcos na may mga mambabatas daw na nagsusulong na baguhin ang konstitusyon para mapahaba ang termino ng mga mambabatas at ng Pangulo. Balitang hatid ni Ian Cruz. Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. Ito ang reaksyon ni Senador Mig Zubiri sa presentasyon ni Senadora Amy Marcos sa kanyang privilege speech. Nagpalabas ang senadora ng video na naglalaman ng mga aligasyon na may mga mambabatas umanong nagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng CONAS o Constituent Assembly. Nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Para raw mangyari ang charter change, kailangan daw ng no-el o no election scenario. Malakas ang ugong ng no-el sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye
magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may eleksyon man sa 2028, sa lokal na lang. Kakawing daw ng planong charter change at Noel ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa tiyatsa o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Sabi ni Marcos, may mga source daw siya tungkol sa mga napag-usapan sa meeting. Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Malacanang tungkol sa sinabi ng senadora. Wala pang pahayag kaugnay nito si House Speaker Bogie D. Pero ang mga miyembro ng minorya inalmahan ang mga akusasyon ni Marcos. Giit nila, walang katotohanang isinusulong nila ang tiyatsa. That the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Sinagundahan ni Senate Minority Leader Tito Soto ang mosyon ni Zubiri, sabay ng pag-alma sa aligasyon sa kanya ni Marcos. You should not be surprised if I often see Bogie D. Because Bogie D is my golf mate. During that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meeting daw kami dahil sa tiyatsa. Parang ganun ang dating eh. That's not true. I have never been in favor of tiyatsa. Charter change? Never. From the day I became a senator up to the present, ang kailangan natin, katya, character change. This representation was chairman of the Constitutional Amendments Committee from August 12 until May 11. The Committee on Constitutional Amendments never held hearings on constitutional change. That in itself is proof. These are lies, Mr. President. I've been in public service broadcasting sa media for almost 30 years now. First time na ako nakita ng House Show presentation. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin. Kontra sa mosyon ni Zubiri ang kasama ni Marcos sa mayorya. I have not heard any word from Senator Jaime Marcos that offended the sensibilities of our counterparts in the minority. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Matapos ang debate, binawi rin ni Marcos ang video sa hiling ni Senate President Alan Peter Cayetano. I-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. I withdraw also my motion. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA News. Ilan pang majority senators ang magiging miyembro ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga katiwalian sa gobyerno. Vice Chairman ang dating chairman ng komite na si Senador Rodante Marcoleta. Vice Chairman din ang dati niyang membrong si Senador Jinggoy Estrada. Mananatiling miyembro ng Blue Ribbon Committee sina Senador Bongo, Amy Marcos at Robin Padilla. Kasama rin sa komite sina Senador Mark at Camille Villar at Senador Chis Escudero. Nauna nang inanunsyong chairperson ng komite si Senador Pia Cayetano. Batay sa rules of the Senate, 17 miyembro ang bubuo sa Blue Ribbon Committee, kasama ang chairperson at vice chairpersons. Hindi kasali sa bilang ang Senate President at 3 ex officio members, Senate President pro tempore, Majority Leader at Minority Leader.
Sa ibang komite, si Senador Chis Escudero ang bagong chairman ng Senate Labor and Employment Committee. Dati itong pinamumunuan ni Senador Raffy Tulfo. Pinalitan naman ni Senador Amy Marcos si Senador Risa Ontiveros bilang chairperson ng Committee on Electoral Reforms. Nananatili rin kay Marcos ang chairmanship ng Committee on Foreign Relations. Happy Tuesday mga mare at pare! Busol with action ang mga kapuso sa double premiere kahapon ng 2 kapuso shows. Sa GMA Prime, suspense after suspense ang pilot episode ng Task Force Firewall. Thrilling ang backstory ng karakter na si Isa, na kalaunay ginampanan ni kapuso actress Kylie Padilla. Sa aabangan later, ipakikilala na rin ng iba pang magiging miyembro ng Task Force Firewall, played by Miguel Tan Felix, Jack Roberto, Buboy Villar, Lexi Gonzalez at Cheska Fausto. Sama-sama nilang pinanood ang premiere episode kasama ang iba pang cast members na sina Kaylin Alcantara, Luis Ontiveros, Jeff Moses, Dominic Ochoa at Glenda Garcia. Thankful sila sa positive comments ng netizens sa live stream. Interesting naman ang ipinakilalang karakter sa unang episode ng Afternoon Prime series na Kamao. Ang batikang aktor na si Neil Ryan Sese, gumaganap bilang isang closeted boxer. Hanga raw kay Neil ang lead star ng sports action drama series na si Anton Venzon. Together with the cast, may watch party rin sila ng pilot episode. Pangako ni Anton, abangan din ang pagganap niya bilang makmak batumbakal para tapatan ang commendable talent ng kanyang co-stars. Huli kam sa Cebu City. Bumaba ang isang lalaki mula sa humintong kotse at van. Sa pilitin na lang isinakay sa van ang 2 lalaking tila may hinihintay sa barangay Banilad. Nagpumiglas ang isa pero pinagsusuntok at naisakay pa rin siya. Tinangay rin ng mga salarin ang sasakyan kung saan nakatambay ang 2. Pinakawalan kalaunan ang biktimang nabugbog sa Naga City, Cebu. Kinala ng pulisya hindi kidnap for ransom kundi personal ang motibo sa pagdukot. Itinuturing ng pulisya na person of interest ang lalaking unang isinakay sa van na kasosyo sa negosyo ng isa pang dinukot. Inihintay pa ng pulisya na magpakita siya sa presinto. Tumanggi naman muna magkomento ang asawa ng dinukot na biktima. Nauwi sa pananaga gamit ang isang espada ang rumble sa paligahon ng basketball sa Maynila. Ay sa mga otoridad, hindi nagustuhang call ng referee ang ugat ng gulo. Balitang hatid ni Jomera Presto. Sa viral video na pinanood ng barangay, kita ang 2 lalaking nag-aaway sa Quezon Street sa Tondo, Maynila nitong linggo ng gabi. May hawak na baseball bat ang lalaking nakahubad habang may hawak naman na katana o samurai sword ang isa pa. Biglang natumba ang lalaking nakahubad. Pagkatayo niya, bigla siyang pinagbabato ng ibang residente. Hindi na gaanong nahagip sa video pero tinamaan daw ng katana sa leeg ang 37 anyos na lalaki ayon sa pulisya. Naitakbo sa ospital, habi kailangan daw nasalinan ng 2 dugo pa. Sabi ng barangay, bago ang nangyaring pananaksak, nagkaroon muna ng riot sa championship ng liga ng barangay dito mismo sa covered court na ito. Nagrambulan ang mga manlalaro pati ang mga nanonood sa liga ng basketball. Makikita ang isang lalaking tumatakbo habang may hawak na patalim. Tinamaan sa braso ang lalaking ito na umaawat lang umano sa gulo. Sabi ng barangay, bukod sa kanya, may ilan pang residente ang bahagyang nasugatan sa nangyari at ginawa na nila ng blotter report. Batay sa investigasyon, nag-ugat ang gulo sa hindi nagustuhang call ng referee. Ang involved dun sa laro, mga players, 15 years old pababa. Hindi pa tapos ang 3rd quarter, doon na nagsimula yung away. Pero mayroon kasing manunood, ang kamag-anak na nanonood, parang nakita niya, parang nasaktan, sumugod. Ilang minuto matapos yan, doon na nangyari ang pananaga. Tsuhin daw ng isa sa mga player ang biktimang tinamaan ng katana sa leeg. Sa kabila ng nangyari, plano pa rin ng barangay na ituloy at tapusin ng liga. May mga kinakailangan lang daw baguhin sa latag ng seguridad. Sana maging rin, ang kalmado sila, mapagpasensya kasi basketball yan. Hindi naman kasi laban ng parang chess yan, talagang pisikalan po yan, talagang magkakasakitan po talaga sila. Patuloy naman ang pagtugis ng pulisya sa lalaking may hawak ng katana na maharap sa reklamong frustrated homicide. Jomer Presto nagbabalita para sa GMA News. Maraming learnings at realization ang cast ng upcoming Kapuso medical drama na Code Grey sa kanilang ginawang immersion para sa series.
Ang veteran actor na si Christopher De Leon at Sparkle Stars na sina Christopher Martin, Faith De Silva, Christian Bautista at John Lucas nagpunta sa isang ospital para gawin ang immersion. Layon niya na maging well-equipped ang cast pagdating sa mga teknikal na aspeto ng isang ospital. Anila naging eye-opener ang kanilang immersion tungkol sa Philippine healthcare system at nagkaroon din sila ng appreciation para sa medical frontliners. Sa emergency pa lang, kumbaga nakita ko na talaga kung ano yung mga bagay na pinagdadaanan ng mga kapwa nating Pilipino, ang ating mga kababayan, and yung struggles talaga ng life, lalo na kung meron kang niraramdam na sakit. Sobrang daming natutunan, sobrang dami kong babaunin ngayon sa pag-uwi ko about sa medical, and malaking bagay siya kasi nga ito yung gagawin natin teleserye. Tinukoy ng isang miyembro ng House Prosecution Panel ang ilang tetestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, para sa ikalawang article of impeachment o ang may kinalaman sa hindi umano maipaliwanag na yaman ng bise, magiging witness ang Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission, National Bureau of Investigation, pati ang Anti-Money Laundering Council. Pinag-aaralan pa raw nila kung isasama rin dito ang Bureau of Internal Revenue. Patuloy naman daw ang House Prosecution Panel sa paghahanda para sa paglilitis. Ayon kay House Trial Spokesperson Representative Rene Co, inaasahan daw nilang magbibigay ng makabuluhang sagot ang bise kaugnay sa mga aligasyon laban sa kanya. 8 sa 13 senador sa mayorya ang nahaharap sa mga kaso, reklamo o investigasyon. Isa sa kanila si Senador Rodante Marcoleta na pinai-isyuhan ng precautionary hold departure order ng Ombudsman sa Sandigan Bayan dahil sa mga reklamong plunder at indirect bribery laban sa kanya. Ang sagot ni Marcoleta sa balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Dahil sa pagtanggap umano ng 75 milyong piso mula sa 3 donor noong January 2025, sinampa na reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Office of the Ombudsman. Batay raw ito sa mismong pag-amin niya sa investigasyon noon ng COMELEC. Humiling ang Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Marcoleta. Gayon din kina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Marcoleta na ang investigasyon ng Ombudsman ay paraan para patahimikin siya umano tungkol sa anomalya sa flood control at sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Just last week, I was stunned with the shadow of a complaint filed by the Field Investigation Bureau, Office of the Deputy Ombudsman for Luzon. The trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. Ayon sa Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman, sa laki ng halagang 75 million pesos, hindi raw ito maituturing na ordinaryong kagandahang loob, kundi korupsyon para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang halaga sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Sasagot daw si Marcoleta sa tamang forum. Nagpasaring din siya sa Ombudsman. Somebody said, sometimes you need to bend the law to be able to please the people. Am I right, Mr. Secretary Remulla? Secretary Remulla, then Secretary of Justice, now Ombudsman, said loudly, yes, sir. So pwede na nang baluktutin lahat, kagaya ng pambabaluktot na ginawa nila. Pero sinasabi ko, Madam President,
They can imprison me. They can arrest me. But I tell them, they still will not win. Itaga nila yon sa bato. Kasama si Marcoleta, 8 sa 13 majority senators ang naharap ngayon sa mga kaso, reklamo o kaya'y investigasyon. Sina Senador Bato de la Rosa at Bongo, kapwa tinukoy na co-perpetrators sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Si Senador Chis Escudero naharap sa preliminary investigation para sa kasong plunder sa Office of the Ombudsman. Inirekomenda naman ng Department of Justice na sampahan ng plunder at graft charges si Senador Jinggoy Estrada. Nire-review naman ng Sandigan Bayan ang rekomendasyon ng DOJ na sampahan ng kasong katiwalian si Senador Joel Villanueva. Iniugnay ang 3 sa issue ng flood control projects. Ang magkapatid na si Senador Mark at Camille Villar, kasama naman sa iniimbestigahan ng Department of Justice kaugnay sa umano'y market manipulation, insider trading at iba pa dahil sa ilang negosyo ng kanilang pamilya. Sa gitna ng isyu ngayon sa Senado, binigyang diin ni Senate President Alan Peter Cayetano na solid ang mayorya. Solid din daw ang 11 miyembro ng minorya ayon kay Senador Risa Ontiveros. Status quo pa rin. Alam nyo naman, di ba, para magkaroon ng leadership change, tulad nung nangyari nung 2 weeks ago, kailangan ng majority number of members of the Senate. So, solid pa rin kaming 11 sa minority. Sa ngayon, wala pa pong naidaragdag, kaya kami sa minority ay nakatutok talaga dun sa, panunumbalik ng pagtingin ng ating mga kababayan sa atin, sa Senado, at pagpapatuloy ng mga trabaho namin. Isa sa maugong na pangalan na gusto raw ng minorya na maging Senate President kung sakali ay si Senador Win Gatchalian. Kung maging Senate President si Senator Sherwin, that would be good for the Senate. Magka-batch kami, napakaseryosong legislator. Isa siya na pinahalagahan talaga yung dignidad at yung reputasyon ng Senado. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Update tayo sa retrieval at clearing operation sa paghunang ginagawang gusali sa Angeles, Pampanga. Kausapin natin si Fire Superintendent Maria Lea Sahili ng BFP Central Luzon. Magandang tanghali po sa inyo. Yes, sir. Magandang tanghali po. Opo. Wala na rin po nakikitang signs of life sa guho kagabi kaya nag-shift na sa retrieval at clearing operations. Pakipaliwanag lang po, ano po yung naging pamantayan para na masabing wala na pong signs of life? Yes, sir. Gabi po, at around 8:27 p.m., nagdeklara na po ang ating responsible officer na termination na po ito ng ating rescue operation. So, ang nangyari po, nagsimula po kasi yung ating tinatawag na assessment para sa pag-check kung meron pa po talaga signs of life. So ano po ba yung signs of life na binabanggit natin? So ito po yung dinedetect ng ating mga life detectors na tinatawag, which is ito ay isang radar kung saan tumatagos siya sa mga pader, bakal, lupa, para makadetect tayo ng heartbeat at saka po breathing ng isang living thing. So ngayon po, yung ating mga life detectors na yan or rescue radar na tinatawag, yung iba't ibang CSSR groups po natin ang nag-conduct ng different time interval, and mayroon po silang tinatawag na parallel assessment. So, nagkakaroon sila ng comparison bago sila mag-provide ng conclusion. Okay. So, say for example, si CSSR Pasig, siya muna yung nag-scan ngayon. Kung halimbawa, wala siyang detection nakuha, another set of detection from Olongapo City, CSSR, wala na rin siyang na-detect gamit yung kanyang instrument. Same goes with Bulacan. Nag-detect din sila after, kumbaga may series of detection
And hindi po tayo natapos doon. Opo. Pinapuntahan din po natin ng ating mga canine dogs, mga sniffing dogs natin to determine talaga kung meron pa silang nakikita na signs of living. Wala rin po. So multiple And then, yes po. multiple equipment po yun yung ginamit. Kailan po huling nagkaroon ng na-detect na may signs of life doon sa guho mismo? Ito po around 3 p.m. meron pa po kasi tayong nakikita. That is why may pa rin po tayong kinakandak na ongoing rescue operation ng mga bandang 5 to 7 p.m. Kasi nga po, tinignan po nila yung nakita nilang signs of life. Kasi even po kasi yung tinatawag natin ng mga, say for example, may daga po dyan na naipit, na medyo humihinga pa. Pagdating po sa radar, ma-detect din po kasi iyon. So, living organisms din po sila. So, para to sure po na hindi siya tao or hindi siya insect or animals pa yan, kailangan pong i-verify pa rin. Okay. Pero sa standard po ng mga responder, kino-consider pa rin namin lahat ng signs of life ay individuals. Kung po para wala tayong pagsisisihan, para ganun pa rin tayo, rescue pa rin ating magiging operation. Hindi po tayo pwedeng mag-jump into conclusion na, daga lang yan, pusa lang yan, aso lang yan, something like that. But we always treat those signs of living as individuals para po mag-conduct tayo ng rescue. So in short talaga... Unfortunately, yun nga, dahil ginawa na natin lahat ng levels of verification, talagang nagpare-parehas na sila ng findings. Kasi nung una, nagsisimultaneous sila. Okay. So kapag nagtatraverse tayo or pa-horizontal, even yung sa kabila, nadedetect kasi ng radar yung nasa kabilang side. Okay. So to make sure na hindi yung tao sa kabilang side yung nadedetect nila, banda, so pinastop natin at individual silang nag-scan. So yun nga Sige. po, until such time na wala na talaga tayong ma-detect. Para masiguro pong walang cross-detection. Nandyan po ba yung mga kamag-anak ng mga nawawala? Ngayong umaga po, may mga ilan pong dumating na coming from Nueva Ecija and Bicol region na nag-verify kung ba yung family member nila. Yung iba naman po, kahapon, nandito at ina-assist siya ng mga taga-MSWDO. And yung iba po na-evacuate naman po sa Balibago Evacuation Center. So definitely, sa ngayon dito sa site, wala pong family members ngayon. Okay. Nandun sila sa evacuation site ng Balibago, Barangay Balibago. Pwede na po bang gumamit ngayon ng mga heavy equipment? Ngayon at retrieval operation na lang yung inyong ginagawa? As earlier discussed po, meron po tayong ginawa pa rin na sectoral implementation of the rescue operation. Nag-sector-sector po tayo. At bawat sector po may naka-assign po na gagamitin or tasking ng mga equipment para po sa pag-free up nitong ating kalsada dito sa Tudor Street. Okay. So, yung Sector 1, ang in charge po dito ay ang mga BSP and Bulacan Rescue CSSR. Ang dito po naman sa Sector 2, ang ating Local Civil Engineer's Office and DPWH naman po sa Sector 3, which is ang gagamitin nila yung mga heavy equipment. Opo. So talagang... bakit po ganun yung magiging sistema? Kasi hindi po kasi tayo pwedeng gumamit kagad ng backhoe, ng mga heavy equipment, dahil masakadikit pa po itong ating mga scaffolding. Opo. So anything na mayroong movement dyan, baka po maapektuhan din yung other sectors. Okay. And yun nga po, sabi nga natin, as much as we protect the lives of the victims, we would like also dun sa pag-retrieve natin na intact pa yung body ng ating So talagang, mga victims. Kaya, nagtutulungan po para maayos na ma-retrieve yung kanilang katawan at walang mapahamak dun sa mga rescuers. Very quickly po, ilan pa po yung nawawala sa ngayon? we have 16 on count po, sir, and
Malalaman natin mamaya kapag nagkaroon tayo ng total count ng retrieval kung talagang magmamatch yun doon sa reported missing. Okay. Pwede po siyang bumaba, pwede pa rin po siyang tumaas. Sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po, sir. Magandang umaga po. Salamat po si Fire Superintendent Maria Lea Sahili ng BFP Central Luzon. Ipinaliwanag ng Korte Suprema kung bakit nito ibinasura ang hiling na temporary restraining order ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Batay po sa resolusyon ng Korte Suprema, walang panghihimasok sa karapatan ni de la Rosa. Mas imahinasyon pa raw ito kaysa katotohanan. Binigyan pa nga raw si de la Rosa ng protective custody ng Senado at batay sa Facebook Live ni Pangulong Bongbong Marcos noong May 13, wala siyang utos na ipaaresto ang senador. Pinuna rin ng Korte Suprema na maraming hindi beripikadong ulat at aligasyon ang very urgent manifestation ni de la Rosa. Hindi raw po pwedeng maglabas ang korte ng TRO o status quo anti-order batay lamang sa mga spekulasyon. Panawagan naman ng asawa ni de la Rosa ni si Nancy sa hudikatura, huwag maging instrumento para maipadala ang kanyang mister sa ICC. Kung isusuko ang senador sa ICC, tila pag-amin-anya ito na mahina at hindi kaya ng mga korte sa Pilipinas na litisin ang mga kaso rito. Nitong May 20, sinabi ng Office of the Solicitor General na nagsisilbing abogado ng gobyerno na wala ng legal na hadlang para ipatupad ang ICC arrest warrant laban kay De La Rosa. Sabi naman ng Korte Suprema, hindi pa kasama sa resolusyon ang pasya sa main petition for certiorari and prohibition na inihain ni De La Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2025. Yan din ang sinabi ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion. Sa main petition, kwestiyon ni na Duterte at De La Rosa ang jurisdiction ng ICC sa sitwasyon sa Pilipinas kahit kumalas na ang bansa sa Rome Statute. Isang Amerikano ang sugatan matapos saksakin ng lalaking nanghingi sa kanya ng limos sa Bacolod City. Nakuna ng CCTV ang insidente sa barangay Mansilingan. Nakaupo sa labas ng convenience store ang dayuhan habang nakatayo naman ang kanyang partner. Maya-maya, lumapit ang lalaking nakasombrero at tila may ibinulong sa Amerikano at saka bumunot ng kutsilyo. Tinangka niyang saksakin ng biktima na nakaiwas. Nakatakbo ang Amerikano pero hinabol siya ng suspect hanggang sa masaksak sa tagiliran. Sugatan siya at agad dinala sa pagamutan. Ayon sa partner ng Amerikano, nag-alok ng proteksyon ng suspect kapalit ng hinihinging 10 piso. Hindi agad nakapag-abot ang Amerikano dahil wala siyang dalang cash. Patuloy na tinutugis ang suspect. Hinihintay pa ang biktima na makapag-file ng reklamo. Naghihinanakit ang ilang kaanak ng mga biktima ngayong retrieval operations na ang pinaiiral sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. May ulat on the spot si Mariz Omali. Mariz? Connie, masama nga ang loob ng mga pamilya o mga kaanak ng mga biktima na hindi pa rin natatagpuan sa gumuhong gusali na ito na makikita niyo po sa aking likuran. Ito ay matapos nga kagabi ay nagdesisyon ang Unified Command System na itigil na ang search and rescue operations dahil wala na raw indikasyon na may signs of life. Kaya ngayong umaga, nag-transition na sa retrieval operations ito at ang bilang ang nawawala ay nasa 16 pa rin po. Pero ang mga pamilya, gaya ng nabanggit natin kanina, naghihimutok, napakabagal daw ng aksyon ng mga nagre-rescue kaya hanggang ngayon daw ay hindi pa nadaragdagan ang mga natatagpuang nawawala. Bakit daw agad-agad silang nagdedesisyon na ihinto na lang ang operasyon nang hindi man lang sila kinakausap o sinasangguni man lang. Napakasakit daw sa kanilang mga pamilya ang hindi man lang kausapin at bigyan ng update sa mga desisyon nila. Apela rin nila sa may-ari magpakita na at panagutan ang nangyaring insidente. Yung command post pati po sa media ay pinalalayo na po para magbigay daan sa mga heavy equipment at kasali rin po sa retrieval operations ng civil engineers ng DPWH para bantayan yung structural safety sa paligid ng retrieval team. Sa mga sandaling ito, Connie, nakita natin may mga nagdadatingan ng mga volunteers at mga pagkain at tubig para naman ibigay sa mga pamilya at ganoon din sa mga volunteers at sa mga tauhan ng iba't ibang ahensya na tumutulong dito sa isinasagawang operasyon dito
sa gumuhong gusali. Yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Angeles, Pampanga. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. May babala ang LTFRB sa mga operator na hindi magbabayad sa mga PUV drivers sa ilalim ng Service Contracting Program. Pwede pong masuspinde, makansela ang kanilang mga prangkisa po. Kung hindi po sumunod ng operator, yun nga po yung sinasabi natin, ipagbigay alam po natin dito sa LTFRB para po i-showcase po na natin itong mga operators na ito. Ayon po yan kay LTFRB Board Member Attorney Greg Pua Jr. sa panayam ng unang balita sa unang hirit. Sabi ni Pua, nakausap na nila ang mga PUV operator kaugnay sa delayed na sweldo na idinadaing ng mga driver. Nagkaroon daw ng delay dahil sa pag-check sa records para tiyaking tamang driver ang mababayaran. May bagong aabangan kay Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista. Si Heart ang isa sa mga game show master ng bagong Kapuso original game show na The People Have Spoken. Makakasama niya riyan si Sparkle star Sean Lucas na nahahasa ang hosting skills sa unang hirit at TikTok Clock. Chika ni Heart, excited siya sa project na ito dahil masaya raw magpakatotoo. Dream come true naman para kay Sean na makatrabaho si Heart. Sa larong The People Have Spoken, siguradong papaldo ang mga magaling pumulso. Ang goal kasi ng celebrity contestants, hulaan ang sagot ng 100 studio audience members na sasagot sa iba't ibang issue at topic. Mapapanood na yan simula June 6. I-ready na ho ang inyong sana all hashtag sa tampok naming kwento. Baka kasi mainggit kayo sa isang passenger princess from Clark, Pampanga. Ganito ba naman ang natatanggap niyang treatment mula sa kanyang papa? Bendy na papa na love ni papa. Ayan taob ang effort ng maraming lalaki sa Papa Edgar ni Riz Mariano. Ang UV Express driver nagiging personal na taga-sundo kasi ng kanyang anak na galing sa trabaho. Hindi lang sa acts of service, palong-palo rin sa love language na words of affirmation. Sa tuwing bubuksan kasi ang pinto ng kanilang sasakyan, bubungad kaagad ang bati ni Papa Edgar sa kanyang Bembi o bunsong si Riz. Hirit ng netizens, basta driver, sweet father. Mahigit 3 million na ang views ng video na certified trending. Ang sarap naman sa puso niya. Ang sweet ng papa niya. Namiss ko tuloy yung daddy ko. At yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.